Babala po mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming ulat. Tinamaan ng impeksyon at nagpositibo sa ilang sakit ang isang aso matapos itong putulan ng dila sa Valenzuela City. Ating saksihan. Umalingaw-ngaw ang alulong ng isang aso sa Valenzuela City bago mag-alas 12:30 na madaling araw nitong Martes. Tumatangis ito na tila ba nasasaktan. Maya-maya pa, matatanaw sa CCTV ang ilang pang hayop at nagpa-flash na ilaw. Maririnig din ang sabay na pagtakol ng iba pang aso. Hanggang sa umabante ang ilaw na mukhang nagmula sa isang motorsiklo o sasakyan. Kasunod niyan, nadiskubre ng pamilya ni Rod Lee ang kalunos-lunos na sinapit ng aso nilang si Kobe. Duguan at nanghihina ang aso at ang mas nakapanlulubog, putol na ang dila nito. Nilinisan po namin siya. Wala po kasi siyang anything na sugat, scratch, or galos po sa katawan. Tapos nung chinek po namin sa bandang bibig, doon po namin nakita yung wala nga po siyang dila. Natagpuan nila ang dila ni Kobe di kalayuan mula sa kanilang bahay. Ayon kay Rod Lee, bago ang insidente, nakatali naman ang aso sa loob ng kanilang compound pero hindi nila namalayang nakawala ito. Mahigit 2 oras sila nagganap. Parang may nagpaputok po, nagpanik po siguro yung aso. Tinamaan ng impeksyon at nagpositibo sa ilang sakit si Kobe. Yung sa dila, hindi na po mababalik kasi wala na totally cut siya. Recovery stage siya. Kanina, tinry niya uminom sa bowl niya. So, first time namin siya nakitang uminom. And still, sinisiringe feeding namin siya. Yun ang means talaga nila para makainom. Inaano na lang niya, through sa mouth niya. Nakakonfide siya ngayon sa veterinary clinic para maagapan ang anumang komplikasyon. Possible po na masanay yung pets basta po ngayong time na kailangan niya ng need ng support, kailangan po talagang alalay. Care ng family talaga, care saka yung mga medicines na need niya. Blanco sina Rod Lee. Kung sino ang may gawa dahil wala naman silang nakakaaway, wala rin daw nakagat si Kobe at kailanman ay hindi raw naging agresibo. Sobra pong lambing nun. Doon po siya sa mismong bahay namin. As in, hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakatali lang po siya doon. Tapos na-approach po siya ng ibang tao. Humihingi sila ng tulong sa kung sino man ang makapagtuturo sa nanakit kay Kobe. Sana raw ay mapanagot ito. Lumapit na po kami sa mga animal welfare po tsaka po sa mga pulis para po sa investigation. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.